Sama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Kasama ho natin ngayon. Live ho kayo sa RMNDZ XL Manila, sir. Magandang hapon. Magandang hapon, Lourdes, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Isang araw na o mag-iisang araw na. Ano po ang inyong statement? Unahin ko lamang po sa bagong liderato ng Kamara. Alam naman ng mga kababayan natin, ang akbayan ay bahagi ng minorya sa mababang kapulungan sa House of Representatives. At dahil tayo ay bahagi ng tinatawag ko na fiscalizing minority, itong pagpapalit ng speaker hindi naman talaga nakaka-apekto doon sa ating trabaho na gawin yung mga kailangan reforma, panagutin yung mga nangungulimbat sa kaban ng bayan. So sabi ko nga kahapon, nagtanong, sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, it's just another day at work. Isang araw sa trabaho ng minorya sa Kongreso. So itong pagpapalit kasi ng speaker talagang usapan niya na majority. Pero tayo sa minority, malinaw yung trabaho natin. Panagutin ang mga nangungulimbat at isulong ang reforma. So okay ho sa inyo si Representative D? Sa atin naman sa minority, sa dulo, we have yet to see, no? Kasi isang araw pa lang siya, wala pang major pronouncement. At magiging okay si Speaker D kung sasamahan niya tayo doon sa ating mga sinusulong na reforma. Lalo na itong pagdating sa pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. We hope that Speaker D will help us shepherd or ipasa itong ating panukalang batas para bigyan ng ngipin yung ICI. Kasi tingin natin kung executive order lang, itong independent commission, bitin na bitin sa ngipin. So kailangan talaga ang mag-create ito isang batas. Kaya sana itong under the new leadership of Speaker D ay suportahan nilang maipasa sa lalong madaling panahon itong ating Independent Commission on Infrastructure Corruption. Okay. Sir, sabi kasi ng ibang mga mambabatas, parang wala raw dating kasi walang bago, luma din. Naniniwala ho ba kayo or sa punto nyo na kinausap din siya ni Speaker Romualdez, ni Representative Marcos, at nagustuhan din ni Pangulong Marcos. So parang isang ugat din lang daw po. Ano po yung inyong komento? Well, I think si Speaker D will have to prove us wrong, no? Kinakailangan mapatunayan niya na siya independente at kailangan mapatunayan din niya na siya ay kasama natin doon sa ating panawagan para sa reforma sa loob ng Kongreso. It's too early to tell at this point in time, pero sana ay samahan tayo ni Speaker D doon sa ating panawagan na reformahin hindi lamang ang Kongreso, kundi reformahin yung mga nagpapahirap sa taong bayan. Ano ang inaasahan ng ating mga kababayan sa Akbayan sa Trillion Peso March? Ayan, so magkita-kita po tayo sa darating na linggo, September 21, na incidentally ay anniversary din ng declaration ng martial law. So buong maghapon po, nandun tayo sa People Power Monument sa EDSA. Alas 10 ng umaga po, meron tayong misa sa People Power Monument at dire-diretso na yung mga activities hanggang doon sa 2 p.m. na Trillion Peso March. At ang panawagan natin talagang nakakarimarim na talaga itong sagad-sagaran na itong pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Kaya nga sabi natin, tama na, sobrang nakita-kita tayo sa EDSA. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Po sa inyo, Ms. Lourdes, at sa lahat ng ating mga kapinig. At sana po, makasama natin sila sa EDSA sa darating na linggo. Mabuhay po. Mga kasama si Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List.